So yan, welcome back again dito sa channel natin. Ngayon mayroon naman ako i-share sa inyo. So ito is Asus na laptop. So nangyari dito, totally nawalan to ng power. So kahit na i-power mo yan dyan, so wala talagang lumalabas. So nung ginagamit daw to siya, so bali bigla na lang tong namatay. So bigla siya nag-off. So ngayon hindi na siya mabuhay-buhay. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung mga discarded dito na simpleng-simple lang kung anong gagawin mo once na ganun yung nangyari sa laptop mo. So ano ba yung mga trouble na dapat mong unang i-check bago mo to ipa-repair sa iba. So yun, step by step ulit papakita ko sa inyo yung mga discarded para paano nyo malalaman kung ano ba talaga yung problema once na nag-total power shutdown yung inyong laptop. So kung bago ka pa lang pala dito sa channel natin, wag mo sanang kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito. So umpisa na natin to. Ngayon ang unang-una natin gagawin, i-check natin yung output voltage nito. So kung makikita niyan dun sa pinaka ng charging yung charger niyo ng meron niya nakalagay dito na charging output. So kung makikita, hindi mo siya masyado makita, nandito yan sa specs niya. So ayan 19 volt daw yung kanyang charging, tas 1.7 33 watts. So yun yung capacity nitong ating charger na to. So titingnan lang natin to kasi minsan akala natin ayaw nang gumana, yung pala yung ating charger kasi bumigay. So hindi natin napansin. So yan. So titingnan natin kung meron tayong masusukat dito na 19 na charger. So dapat makakuha tayo ng 19 volt. So yan. So yan, meron siyang 19 volt. Ibig sabihin ayos tong charger natin na to. So ayos pa yung charger natin. So yan So may 19 volt siya. So ngayon pa-plug natin siya sa kanyang charger. So yung isa rin sa mga trouble dyan, minsan dito sa saksakan na to. So yan, lumuluwag yan dyan. Kaya nagiging problema rin. So saksak natin siya. So dapat may makikita tayo ditong indicator kahit na i-power natin siya kasi nakasalpak na yung ating charger. So dito natin makikita yan sa magkabilang gilid. So ito nakita nyo, ito talaga yung naging problema niya. Wala talaga siyang power. So yun yung naging nito, trouble. Kaya kahit anong gawin sa kanya, hindi na siya mai-open. So pag ganito yung problema, ito yung sinasabi ko na discarte na gagawin nyo. So ang gagawin natin dyan, bubuksan natin kasi yung charging niyan, system niyan, pag ganyan na ayaw na siya mabuhay. So meron siya na didetect na problema dun, either sa battery o sa charging natin, circuit natin. So pag ganyan ayaw talaga siya mag power, yung gagawin nyo lang dyan is bubuksan natin yung likod na cover na yan. So dahan-dahan nyo lang yung pagtanggal kasi minsan may mga screw dyan na naglulus na siya, so hindi na siya matanggal, sobrang tagal na hindi na nabuksan. Kuha lang kayo ng mga para mabuksan siya. So ito na. So kuha kayo ng mga maninipis lang na plastic, or ito kasi pang cellphone to, pambukas talaga to So sisikwatin nyo lang yan siya. So simula tayo dito. So, ganun lang yung kasi na to, lahat ito nakapaikot, may clip, kaya ang mangyayari dapat matanggal yan lahat. So ayan clip natin, okay, sa kabila. So tatanggal yan sila. So importante talaga to yung clip nito kasi wala siyang battery dito, so matigas yung yun. So yun. So good na tayo. Then ngayon open lang natin to kasi ito baliktad. So yung sa ibang nasa likod yung pinaka system niya na mga patungan. So dito naman, so dito sa kabila nasa ibabaw nito.
Kaya ito yung natatanggal. Ito yung keypad na to. Sa Acer kasi natatanggal yung ilalim. Itong ilalim ng cover. So, tanggalin lang natin ito. Nangyari. So parang ano to kasi, kunting ipit mo lang sa kanya. So magbabalik yung lock niya. Kaya talagang dandahan lang. Kaya ang ano niya is silyado talaga siya. Kahit yung clip lang mahirap na siya tanggalin o mahirap siyang buksan. Kaya pag ganyan, ulitan nyo lang ulit. So matatanggal din naman siya. Basta dahan-dahanin nyo lang na hindi mababali yung pinaka-lock nito, yung mga clip niya. So huwag yung pupersahin dahil malambot lang yan. So pag gano'n kasi hindi na maganda ang fitting nito pag balian to ng clip. So ngayon, ito na. Open na natin. Dahan-dahan lang kasi yung keypad niya, pati itong touchpad niya to. Nakadugtong lang yan dyan sa board. So ito na siya. Inangat natin. Yan yung battery. So makikita nyo yung battery dito. May screw yan siya dito sa magkabilaan na yan. So tatanggalin mo yan. Kasi kung ganun ngayon nagiging problema, so kahit na i-testing pa natin yan, inangat na natin yung battery. So naka-plug tayo, diba? So ganyan. So walang siyang nangyayari. So yung indicator dito, kaya ang gagawin natin dito, tatanggalin natin tong battery nya. So aangatin natin yung battery niyan. Kapag naangat natin yung battery niyan, dapat kung charging lang yung charger yung gagamitin natin, meron dapat ito. So may power dapat siya. So ayan, natanggal na natin. Ito yung screw nya, wag yung mawawala, itatabi nyo lang yan. So angatin lang natin tong battery. So ayan, dito lang naman sa kabila. Sasama yan siya. So isang buo yan siya, ito yan. So may mga paraan dyan na pwede rin yan siyang palitan ng battery, o pwede bumili ka na ng bago, o pwede siya yung assembly mo, palitan mo lang per cell lang ng battery. So pwede yun. Pero ngayon ito na, natin, pinlag natin siya. So yan kung napansin nyo, nabuhay siya dahil dun sa battery na tinanggal natin. Yan yung sinasabi ko kanina na pag may problema yan, so hindi talaga mabubuhay yan. Bali protection niya rin yan doon sa circuit niya. So ang gawin natin, ito linisan ko to siya. So itatry natin to mamaya. Kasi minsan pag madumi yung terminal na yan, hindi rin yan gumagana. So yun yung nagiging problema rin yun. Nakahang siya, nakaangat, malimbawa ganun. So akala natin sira na siya, yung pala nakaangat lang siya. Kaya hindi siya buhayin nung natin dahil mayroon siyang nadidetect na problema. So ito na ngayon yung window natin na buhay siya, na wala tayong battery. So ang kaibahan lang nito, pag nawalan tayo ng power, so mamamatay ito. So yun yung kaibahan niya, kahit wala siyang battery. So mamaya itatry natin ibalik itong battery na to para malaman natin. So mayroong diskarte niyan para malaman nyo kung sira na talaga yung battery nyo. Once kasi na ibinalik natin yan. So ngayon ito na siya, naibalik ko yung battery niya. So mapansin nyo yung indicator. Ayan siya. So nagka-power siya. So ayan yung naibalik na natin yung battery niya. So gumana siya. So possible talaga yung naging problema natin is yung terminal na marumi. So kanina nga pag bukas ko nito, napansin ko talaga ang dumi nito. So yan. So waiting natin yan kung hanggang sa mag-charge siya. Titingnan natin yung charging system nito, kung ito ba is gumagana. Try natin na paabuti ng mga 50% o mga 60% yung battery niya. So doon, bago natin doon na tatanggalin. So ganun yung gagawin nyo, tanggalin nyo yung charging niya. Kung mapapansin nyo dyan, kung mamamatay siya, ibig sabihin yung battery mo may problema na. May iba kasi na dahilan na para malaman mo na sira yung battery mo. Kapag mabilis siyang mapuno, ibig sabihin may problema yun. So dito, i-observe natin yun kung ganun din yung nagiging problema. So kung mayroon kayong ganitong same na problema, nakita nyo kung paano natin to gawin. So sundan nyo lang yung video ito. So hanggang sana sa dulo, para mapulutan nyo ng mga idea kung may ganitong problema rin kayo na naranasan sa mga laptop nyo. So dito ang gagawin ko sa kanya, hintayin natin maabot yung 60% o 50% bago natin to tatanggalin yung charger. Halos nasa 58% na siya. So ang gagawin natin, unplug natin tong charger na to.
So ayan, natanggal na natin. So naka-battery na siya. So mapapansin nyo 80% nawala yung kanyang charging connector. So yun, gumana. Ibig sabihin hindi siya namatay, meaning yung naging problema lang nito is yung naging lost connection niya doon sa terminal ng ating battery, kaya hindi siya mag-charge dahil meron siyang problema doon na na-detect. So yan. So dapat ito pagbunot natin ngayon, kanina sabi ko nga kung may problema talaga yung battery dapat namatay ito o dapat mas mabilis tumalobat. So yun yung nangyari sa kanya. So ito ko ngayon halos sa 58%. So kita nyo naman yung nangyari sa kanya. So ganun lang yung simpleng diskarte kung meron kayong mga ganitong trouble sa inyong laptop. So sundan nyo lang itong ginawa natin na to. So yun, halos nasa 60% na siya. So hanggang dito na lang muna siguro. Kung may mga katanungan ka dyan, pwede ka naman mag-comment at sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. So kung bago ka pa lang pala ulit dito sa channel natin, sana wag na wag mong kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito. So stay safe everyone.